Hi everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Acts 16:25. Sabi po dito is about midnight Paul and Silas were playing and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. So, ito po yung mga panahon na kung saan meron silang dapat puntahan na gusto nilang puntahan para mag-church planting sila. Si Daniel, si Pedro, at si Sila. Pero, ang Santong Espiritu, ginabayan sila na huwag silang pumunta sa isang lugar at mas piliin nilang pumunta kung saan sila ginaid ng Santong Espiritu. So, ay handa po natin ang ating puso at isipan na gaganapin kung saan iginagayad ng Santong Espiritu ang bawat isa sa atin papunta, kung saan ang Santong Espiritu alam niya kung ano yung mas nakakabuti natin gawin at puntahan. So, peace comes from knowing God's will. Peace comes from being at the center of God's will. So, peace comes from the worship of God. So, magkaiba po kasi ang knowing and being. Ang knowing is alam mo lang. Ang being is nandun ka mismo. So, magkakaroon ka ng kapayapaan kapag nasa center mo ang Panginoong Jesus. So, nagkaroon ng panawagan ang Panginoong Diyos sa kanila na mag-mission sila, mag-church planting sila sa Macedonia. So, ginagabayan sila ng Panginoong, ng Santong Espiritu kung saan sila pupunta at hindi sila dapat pumunta. Dito makikita natin yung kalooban ng Diyos na yun yung pinaka-center nila na sundin nila kung ano yung kalooban ng Diyos. As long as we know God's will, dun po tayo nagkakaroon ng kapayapaan. Nakinig sila sa tinig ng ng Panginoong Diyos at sinunod nila yon. At imagine nyo kahit nasa pinaka-downside sila. Kasi dito si Paul and Sila, nakulong po sila. Pinahirapan sila. Pero nung gabi, mas nakuha pa nilang kumanta, mag-hymn sa loob ng kulungan kahit nandun sila sa pinaka-downside ng buhay nila. Kahit nahirapan sila, mas nakuha pa nilang mag-worship sa ating Panginoong Diyos. Na kung saan pati yung ibang mga kasama nila is parang nakigaya na din sa kanila. So, si Paul and Sila, andun sa kalooban nila, naging sentro ng kalooban nila ang Panginoong Diyos. Kaya andun pa rin yung kapayapaan sa puso't isipan nila, kahit nasa pinaka-downside nila, sila ng buhay nila, na nararanasan nila. Kahit ano pang sitwasyon meron kang kapayapaan if you have God in your heart. So, napaka-weak and helpless ni Paul and Sila, pero God makes them strong and healthy. Kumilos ang Panginoon Diyos sa buhay nila. So, know God's will. Alamin natin yung kung anong will ni God sa buhay natin. And be at the center of God's will. Worshiping God's regardless of any situations na meron po tayo, hindi ka pababayaan ni God at bibigyan ka niya ng kapayapaan sa puso't isipan mo. So, why is being at the center of God's will important in experiencing peace? So, alamin po natin yan at sagutin po natin yan. Alamin po natin ang kalooban ng Diyos. And know God's will. Follow God's will. Meron kang kapayapaan. Kapag inalam mo yung will ni God at sinunod mo yun, dun ka magkakaroon ng kapayapaan. And worshiping God regardless of the situation, yun po yung napaka-importante. Even sa downside ng ating buhay, dapat hindi nawawala yung worship natin sa Kanya. So I want to share to you the simple prayer. Father, your peace is truly beyond comprehension. We can experience your peace even the most difficult times of our life. Let your Holy Spirit speak to me, guide me, and lead me to your will. It is my desire to know and be at the center of your will. Please, Lord, I want to do something for you, and I want to please you. I worship you even in the midst of trials. I honor you
I love you and I pray in Jesus' name. Amen. Thank you everyone and God bless.